presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. This is the house of the Lord, the gates are open wide, sinners and saints, strong and faint, oh welcome to come inside. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo muli ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil tayo ay pinapalakas niya araw-araw. Napakarami niyang biyaya na pinagkakaloob sa atin, gitna pa rin ng napakaraming pagsubok na ating hinaharapan. Kahit na ang buhay ay isang paglalakbay, ang buhay ay isang misyon. Tayo ay tinatawag ng Diyos, may pinapagawa ang Panginoon sa atin lahat habang tayo buhay dito sa mundo. Pero magtatagumpay lang tayo kung tayo ay palaging nakakapit sa Kanya. Magiging magaan, madali ang ating misyon kung tayo ay bibitaw sa mga bagay-bagay. At tayo ay palalakasin niya kung tayo ay mananatiling nakakapit sa Kanyang salita. Sa mga napakaraming beses na kung saan inakala natin ang pera, ang kasikatan, ang ari-arian, kayamanan, mga bagay sa ating buhay ang pinakamahalaga at nakalimutan natin na unahin natin ang kagustuhan ng Diyos. Pagsisihan natin ang ating pagkakamali, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang Kanyang awa para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarama, sinasamba ka
dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin. Binangon mo sa paggadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kami sinagip mo sa pagkaalipin ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magalak ang lahat, magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makipagsaya, lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, madadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol sa buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Aaliwin kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaay nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y magalak ng labis,
Siya'y naghaharin, may lakas ang bisig. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal, sa Diyos at sa inyo aking isasaysay. Ang kanyang ginawa, purihin siya, yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga tao Galacia. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanglibutay patay na para sa akin at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tulungan o hindi ang isang tao. Ang mahalagay ang pagiging bagong sa lahat ng namumuhay ayon sa tuturing mo ang mga nanatiling tapat sa bayan ng Diyos. Naway, sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag mong dagdagan ninuman ang aking tiisin. Sapat na ang mga pinat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawa ang lahat ng pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Kapayapaan ni Kristo ay salita niyang totoo, naway manahan sa inyo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin niyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo, sinusugo ko kayo na para mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdadala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok nyo sa aling mambahay, sabihin mo na ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay ng iyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alimambayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon, at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed Sunday po sa inyong lahat. May napakaganda pong kwento nung minsan merong isang seller nagninegosyo. Nag-house to house po siya at ang produkto po niya ay vacuum cleaner. At napakarami po niyang naibebentang vacuum cleaner. Kasi ang galing po niyang magtinda. Ang galing po niyang magbenta. Ano pong ginagawa nitong tindero, nitong seller? Kakatok muna po sa pintuan, pagkabukas po ng may bahay, agad papasok po siya at magtatapon po ng dumi ng kalabaw. Doon po mismo sa flooring, sa loob ng kanilang mga tahanan. At sasabihin po ng seller, kapag hindi ko po nalinis yan nitong aking vacuum cleaner, sasaksak ko po yan, sisipsipin niya lahat, in 5 minutes, kakainin ko yang duming yan. Yan nga po, dahil ang ganda po ng kanyang marketing, hindi po ba? Napakabilis. Within 5 minutes talaga, sisipsipin po ng vacuum cleaner. Mawawala. Napakalinis po. Kumikintab. Nabibilib po lahat ng mga binebentahan niya. Napakarami po niyang kita. Pero isang araw, ito pong seller na ito, kumatok sa isang bahay, binuksan ng may-ari ng bahay, pumasok siya, kamukha ng dati, naghulog siya, kinalat niya ang dumi ng kalabaw, yung pupo. Sabi niya doon sa may-ari, pag hindi ko po nalinis yan dito sa aking vacuum cleaner in 5 minutes, kakainin ko po yung dumi ng kalabaw. Umalis po yung may-ari ng bahay. Pumasok sa kanyang kusina, bumalik po, nagdadala ng kutsara. Binigay doon sa nagtitinda ng vacuum cleaner at sabi niya, umpisan mo nang kumain. Brown out ngayon, sabi niya. Mamayang gabi pa lang, magkakaroon ng kuryente. Mga kapatid, tayong lahat ay may dinadala sa buhay. Hindi po ba? All of us in this journey of life, we are bringing something. But the question is, what are you bringing now? Ang dinadala mo ba ay magaan o mabigat? Ang dinadala mo ba ay nagpapalakas sa'yo o nagpapahina sa'yo? Ang dinadala mo ba, bit-bit mo, ay nagbibigay sa'yo ng buhay? O baka naman yan ay nakakamatay na sa'yo? Ang hamon po ng ating Panginoon, binigyan tayo ng misyon. Wala kayo dapat dalhin. Bring nothing. Dahil isa lang ang pinapadala niya, ang kanyang salita. Kung nasa ng salita ng Diyos, nandun din ang kanyang presensya. At anong binibigay ng presensya ng Diyos sa atin? Grasya. At pag tinanggap mo ang grasya ng Diyos, magiging magaan ang iyong paglalakbay, ang iyong misyon. Ano po ang turo ng ating Panginoon sa atin? Remember the words of Jesus beautifully. He said, "Learn from me, for my yoke is easy, and my burden is light." Kapatid, kahit na gaano pa kagaan ang iyong daladala, kapag hindi mo yan binibitawan, mangangawit ka at mapapagod ka. Amen? Kamukha po sa cellphone, magaan lang po. Di po ba? Pero kung maghapon mong dinadala ang iyong cellphone, hindi mo binibitawan, mangangalay ang iyong mga kamay. Kaya nga yung mga iba sa atin, may frozen shoulder na. Amen? Subukan nyo nga po ito. Taas nyo po mga kamay nyo. Pakita nyo. Ngayon, sara nyo po. Pakasara nyo po. Higpitan nyo. Para ba makikipag-boxing kayo? Pinakamahigpit na pagkasara. Higpit-higpit nyo. Yung parang ayaw niyang bitawan yung inyong hinahawakan. No? Buksan nyo po paunti-unti. Buksan nyo. Ano pong naramdaman nyo? Nung una, hindi po ba? Napakahirap, napakabigat. Pero pag binitawan mo, binuksan mo, napakasarap. Mararamdaman mo yung ginhawa. Ang tawag dyan ay kapayapaan. Amen? Ano po kasi yung paboritong kanta ng mga bata? Galing po dun sa pelikula ng Disney, Frozen. Alam niyo po, kayong mga matatanda, baka nagsawa na kayo doon sa kanta. Alam niyo yung kantang, "Let it go, let it go, speaking words of wisdom, let it go,
Tama po ba? Ay, mali. Iba pong kanta yun, no? But there is wisdom in letting go. Amen? Kaya nga po, ang ating Panginoong Jesucristo, meron siyang pinapabitaw sa atin. Meron siyang pinapaiwan sa atin. 3 bagay para tayo ay magtagumpay sa ating misyon dito sa mundo. What are these 3 things that Jesus asks us to leave, to let go, not to bring in our mission, in our journey in life? The first one, Jesus said, bring no money. Wala munang pera. Amen? Kasi aminin natin, araw-araw yan ang concern natin. Puro pera! 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 But our life is more than money. Amen? My dear friends, let go of your desire of money. Minsan po ako ay nagmisa sa isang patay. Ako'y nabigla dahil napakabata ng yumao. Wala pa po siyang 30 years old, isang lalaki. At tinanong ko po, ano pong kinamatay? Sumagot po ang kanya mga magulang habang sila ay umiiyak. Father, nagbigti po. Bakit naman? At kinwento po nila, natalo daw po sa online gambling itong kanilang anak. Nauubos daw po lahat ng pinaghirapan niya. Di daw po matanggap nitong lalaki. Kaya kumuha daw po siya ng sinturon, tinali sa kanyang liig, at kahit doon po sa upuan lang sinabit, doon po siya nagbigti, doon po siya nagpakamatay. Di po ba? Isang anay ng pamilya ang sugal. Amen? Uulitin ko po. Isa sa nakakasira ng buhay pamilya ay ang sugal. Amen? Parinig niyo po yan. Doon sa mga kapitbahay niyo. Parinig niyo po ito. Sa mga kapamilya niyo na iniisip nila na sila'y mananalo, na sila'y yayaman dahil sa sugal. Nobody becomes rich through gambling. Niloloko lang tayo ng mga nagpapasugal. Ang mga tunay na yumayaman sa sugal ay yung mga nagpapasugal lang. Pero yung mga nakikipagsugalan, bandang huli, silang magiging kawawa. Hindi niyo po napansin? Dahil sa sugal, yung mga dating nakakotse, ngayon, nakabike na lang. Salamat sa sugal, yung mga dating may sariling house and lot, ngayon, nangungupahan na lang. Salamat sa sugal, yung mga dating kumakain sa restaurant, ngayon puro delata na lang. Amen? Opo, sisihin natin. Bakit ang daming nasisirang buhay ngayon, pamilya dahil sa sugal? Pero, ano talagang punot dulo? Ano talagang pinakaugat? Bakit nasisira ang buhay ng tao? Ito ay dahil sa kanyang pagnanais, pagnanasa na magkaroon ng pera at ng kayamanan. Amen? The real problem with us is that we cannot let go of our desire for money. Yes, money is important, and yet it is not the most important in life. Money is important, and yet to have a lot of money is not the most important. Tandaan niyo po yan. Hindi mahalaga na magkaroon ka ng limpak, sobrang pera. Basta't may pera ka, salamat ka. Amen? Minsan ang pera, sinasabi nila, sagot sa problema. Tama. Pero hindi naman lahat ng problema ay masusolusyonan, masasagot ng pera. Mga kapatid, madalas sa mga pinakamahalagang bagay ay nasasagot lang ng Diyos. Kapatid, kailangan matuto po tayong makontento. At yan ang aral na tinuturo ng ating Panginoon sa atin. Tanggapin natin kung anong ibibigay sa atin, kung anong ipapakain sa atin, kung anong ipagkakaloob ng Diyos sa atin habang tayo nagmimisyon at naglalakbay dito sa buhay. Maging masaya ka, may pera ka man o wala. Pero ako, hindi po ako naniniwala. Walang taong walang pera. Nalulungkot ka kasi konti lang ang iyong pera. Aminin mo. Amen? Alisin mo sa isip mo yan. Pera pa rin yan. Grasya pa rin yan. Kahit nakakaunti yan. Huwag mong minamaliit kung ano ang meron sa iyong buhay kasi baka yung kakaunti kunin pa ng Panginoon. Amen? Kapag binitawan mo
ang pagnanais mo sa pera. Magiging napakayaman mo, magiging napakasaya mo, at magiging payapa ka. Amen? Let go of your desire of money. But secondly, that we should let go and leave is our past. Bitawan mo naman ang iyong nakaraan. Sabi ni Jesus, huwag kayong magdadala ng supot. Do not bring any bag. Kapag may galit ka, para daw ikaw ay merong supot o sako, nilalagyan mo ng mga mabibigat na bato, nilalagyan mo ng basura, at kahit saan ka man, dala-dala mo, bit-bit mo, buhat-buhat mo. Yan po ang ginagawa ng galit ng puot sa atin. At minsan ang mga iba pa nga, mas malala ang kanilang ginagawa. Hindi na sila nakontento doon sa pagdadala nung kanilang mabigat na nakaraan. Ang ginagawa ng iba, binubuksan pa, kinakalkal pa, hinahawak-hawakan pa, inaamoy pa nila. Hindi po ba? Yan ang ginagawa ng iba sa inyo. They are reliving their past. Kapatid, hindi ka archaeologist. Hindi mo trabaho dapat na ungkatin ang nakalipas. Hindi ka naman historian. Hindi naman lahat ng nakalipas ay nakakabuti sa'yo. Amen? Let go of your past. Lalong-lalo na kung yan ay nagiging hadlang sa pagtupad mo sa kagustuhan ng Diyos. Kung nga ang Panginoon si Jesus, hindi niya inuungkat, hindi niya binabalikan yung mga masamang ginawa natin sa nakalipas. Bakit ikaw? Palagi mong binabalik-balikan, palagi mong hinuhukay, palagi mong pinag-uusapan, sinasabi. Stop it. Kaya nga ikaw ay nadidepress. Hintuan mo yan. Kaya nga hindi ka makapag-move on. Amen? But third and last, let go of your desire to be comfortable always. Let go of comfort. Sabi din ni Jesus, huwag kayong magsusuot, magdadala ng sandalyas. Hindi ko po alam kung kayo'y naglakad na walang tsinelas. Pero ako po, magsimula nung nagpari na ako, bawat mahal na araw, ginagawa ko pong sakripisyo ito. Naglalakad po ako. Pagdaan ng krus, walang tsinelas. Napakasakit po na karanasan. Dahil habang naglalakad ka, napakaraming mga bato, napakatulis na mga bato. Hindi masarap na karanasan ang naglalakad na walang tsinelas, walang proteksyon. Pero hindi ibig sabihin na ikaw ay nahihirapan ay hindi mo nakasama ang Diyos. Pinapaalala sa atin ng Diyos, kahit na kayo ay mahirapan, kasama niyo pa rin ako. Dahil ang Diyos nagkatawang tao, hindi niya iniwas ang kanyang sarili sa paghihirap at pagdurusa. Hindi po ba? Kung masama talaga ang paghihirap, sana, nung nabuhay ang ating Panginoon, hindi na siya naghirap sa krus. May kabutihan pa rin sa gitna ng iyong pagtitiis sa hirap. Amen? Minsan, kapag masyado kang komportable, nag-iiba ang iyong ugali. Kamukha po ng isang ina na kausap ko, nirereklamo niya yung kanyang anak. Ayaw daw po i-give up, ibigay yung kanyang cellphone. Nag-aaral na ang bata, palagi naka-cellphone, naka-gadget. Hirap na hirap po yung magulang para alisin yung gadget kasi nadidistract po yung bata sa kanyang pag-aaral. Tingnan niyo po, dahil po si nanay dun sa masarap na buhay, hindi po natututo yung bata. Too much pleasure make us weak. Amen? At tayo lang ay lumalago na mumunga sa gitna ng mga pagsubok. Kaya nga po, pinaalis ni Jesus ang sandalyas ng kanyang mga alagad. Pinapaalis ng ating Panginoon ang mga ibang sarap natin sa buhay. Para tayo ay lumakas, para tayo ay tumibay, para tayo ay tumatag sa ating paglalakbay. Madalas po kapag merong pumupunta dito sa parokya, nagpapa-counseling sa akin, may mabigat na problema, meron silang mga kasalanang ginawa, gulong-gulo ang kanilang mga kaisipan. Pagkatapos ko po silang kinausap, kadalasan, ganito ko po tinatapos yung aming pag-uusap, yung aming counseling. Sinasabi ko doon sa taong gulong-gulo at may problema, iwan mo na dito yung iyong problema, yung iyong inaalala. Pagkalabas mo sa pintuan na ito, huwag mo nang dadalhin. Pagkatapos ko po sinabi ito, madalas nakikita ko po sa mukha nila,
Hinging napakapayapa po ng itsura nila. At kapag iniwan ng tao yung problema niya doon, nararamdaman ko din po, anong ginagawa ko para hindi rin ako mabigatan? Inaalay ko sa Diyos sa pamamagitan ng aking pagdarasal. I offer them to God. Lord, here is the problem of this person. I offer it to you. Use this to bless him or her. Use this to bless them. Kaya mga kapatid, bitawan nyo na. Ano man yung mga mabibigat ng iyong dala. Kahit na sabihin nyo, magaan lang naman po, Father eh. Kalaunan, habang tumatagal, bibigat at bibigat din yan. Yung mga dala-dala mo, kalaunan, magiging problema mo. Amen? Bitawan natin ang ating pagnanais sa pera. Iwanan mo na ang iyong nakalipas at tigilan mo na ang paghahanap mo ng sarap at ginhawa lang sa buhay na ito. Alisin nyo na po lahat ng balakid sa inyong paglapit sa Panginoon para tayo ay maging epektibo sa ating misyon at para tayo ay maging masaya at payapa sa ating paglalakbay pabalik sa Kanya. Kapag bigat na bigat po kayo, pag nangangawit na kayo at nahihirapan na kayo sa anumang ginagawa nyo, gawin yung dasal. Mas maganda pa nga, ikanta nyo eh. Ano po ang sasabihin natin? Anong kakanta natin? Let it go. Let it go. Speaking words of wisdom. Let it go. Let go ka na. Give it to God. Offer it to the Lord. And your life will become more blessed. Amen? Magiging mas masaya ka, magiging mas payapa ka, mapupuno ka ng pag-ibig at pagmamahal galing sa Kanya dahil wala nang nakakabigat sa iyo. Amen. Tumayo po tayo, pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit na naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto, maghuhukom sa mga nabubuhay at nangangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na sa simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Higit na malawak ang larangan ng pangangaral ngayon kaysa noong panahon ni Jesus. Lalo ring malaki ang pangangailangan sa mga misyonero, pare, madre, diakono, mga laiko, katikista, at iba pang tagapaglingkod sa simbahan. Dumulog tayo sa Panginoon ng anihan. Upang manalangin, sabihin natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Magkaroon nawa ang simbahan ng maraming manggagawa para sa pagpapalaganap ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magkaroon nawa ng maraming pari at madre sa mga dioceses at parokya para sa mga pangangailangang espiritual ng buong pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makilala nawa ng mga laikong mananampalataya sa ating mga pamayanan ang kahalagahan ng kanilang papel sa simbahan at sa lipunan, at tapat nila itong gampanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Yesus, ikaw ang dakilang misyonero ng Ama. Damihan mo ang mga apostol ng iyong simbahan. Gawin mo silang banal, pagpalain ng kanilang mga pagsisikap,
na maghatid ng tanglaw ng iyong ebanghelyo sa lahat ng tao. Ikaw ay nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ng iyong ngalan ay siya nawa sa aming dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapit na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aming bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, Florentino ang aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapanglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang pangalan ng mga kapatid nating may sakit para sa kanilang mabilis na kaginhawahan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Magalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabangan ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Konting announcement lang po na kakaunti na lang po ang slots para po sa ating pilgrimage, no? Tuloy na tuloy po ito sa November, pero meron pa pong mga kakaunting slots. Sayang naman po. Kaya yung mga iba sa inyo na nag-send ng email, nag-text dito sa mga hotline numbers, fina-follow up po kayo. So pakitignan lang po yung mga email nyo. Baka may natanggap kayong letter, pina-follow up kung kayo pa ay interesado para po mabigyan din ng lugar yung mga ibang pilgrims na gusto talagang pumunta doon po sa Roma for our Jubilee pilgrimage. So pina-follow up ko po ito. Napakarami po nag-inquire. Napakarami po namin sinend na email, text message, tinatawagan kayo. Baka natabunan lang po sa inyong email, please check your email. No? Final call na po ngayong August. Nilalakad na po yung mga visa. Sayang po dahil magsasara na ang Jubilee years sa November. So, huling hirit po natin ito, no? Para sa mga gustong pumunta doon sa Roma, with a Marian pilgrimage. So we will be very happy to have you for this pilgrimage. No? At muli po kami nagpapasalamat sa mga napakaraming sumusuporta sa ating online mass, sa ating parokya. Ang inyo pong mga binibigay na donation ay gagamitin po natin, no, for the whole year para sa mga walang baon. Yun po ay ang isang programa for the poor ng parokya. No? Baon para sa mga walang baon. Kadalasan meron po mga maliliit na bata dito po sa parokya. Sila po ay namamalimos doon po sa intersection para po hindi sila masagasaan. So hinahanap po namin talaga yung mga indigent at pagkatapos binabayaran na po namin yung breakfast nila sa kanilang mga eskwela. So as of now, meron po tayong mga higit kumulang, hindi po ako nagkakamali, mga 50 na po na mga bata, elementary, at meron din po mga senior high na binibigyan natin ng baon po. 20 pesos lang po per day. No? But that is 5 days in a week.
Kaya yung inyo pong 20 pesos, malaking tulong na po yan. Makakabili ng tinapay para hindi naman po pumasok na gutom yung bata. So, I thank you for the bottom of my heart. May the Lord continue to bless you and your generosity. In the end, the Lord asks us to let go of 3 things. Number 1, our desire for money. But second, our desire to go back to the past, reliving our traumatic experiences. And third, to let go of our desire for pleasure or comfort. Yan nga po ang aking assignment sa inyo. Una, wala muna pong magrereklamo tungkol sa pera. Ha? Pangalawa, pigilan niyo po yung sarili niyo. Kung kayo man ay nakakaisip ng masakit na nakaraan, be thankful. So, pag ikaw ay nagpapasalamat, mahirap magreklamo. And third, offer a sacrifice today. Ano man ang paghihirap na inaalay mo sa Diyos, hindi nagiging pagdurusa yan kung hindi pagpapala. When you offer painful experiences, what you're undergoing to God, they cease to become your suffering, they become your blessing. So, wala muna magrereklamo. Pasalamat po kayo palagi sa Diyos sa ngayong araw at alay niyo po ang inyong paghihirap sa Diyos. Diyan po makakaranas kayo ng kapayapaan at tuwa sa inyong paglalakbay. Naway kayo po ay magtagumpay sa misyon na binigay sa inyo ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasa ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.